Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Usa ko nga nagapaminaw dinhi. Usahay makahila ko soban nga story ug dili na ko mapugngan akong katawa. Atong story nga ungo akong uyab. Pero mas trending gyud kaayo to ang tukang. Maong nakauna-huna pud ko kung unsa kahano ug mag-try pud ko og share sa akong kaagi. Bitaw bay gamay, namasin lang ko nga unta mapansin nimo ang akong story. And by the way bay, ayaw ka balaka. Naka-subscribe ko sa YouTube channel ug naka-follow ko sa mga sa Facebook. Dili ko taga Cebu, pero akong papa diha na tao. Sa Mindanao na gyud ko gipakatao. PS guys, kabalo ko nga daghan ang mang-bash sa kuha pag human ninyog paminaw aning ako ang story. Pero hangyo lang ko nga kalma lang sa ta. Og love lang ta ninyong tanan. Dayon bay, palihog ikaw na lang sabot og adjust ug usaon paghanay sa kong story. Kaysa tinuod lang gyud, dili ko expert ani. Og manghinaot ko nga unta mahatagani og pagtulunan sa mga kababainhan, labi na sa mga teenagers. PS, medyo naani siya'y pagka-SPG. Og diri nagsugod ang ako ang story 8 years ago. Ako aramang share guys katong mga part ra nga ako ang nahinumduman. Bisiyaon lang nako kay dili yud ko kaayo fluent sa English. Maulawa niya ta sa kadaghanan. Susugdan na nato ang istorya. Itago lang ko bay sa pangalan nga Mayra. Naa sa 30 na kapin ang pangidaron og nanay mga anak. Dili kay ko gwapa, then mora na ko. 5'4" ang height ug medyo slim pero sakto lang sa panlasa nga naagyoy maibog sa ko ang beauty. Sa dili panghinambog, ubay-ubay pod ang nongyab nako during my high school and college days. Solong anak ra ko sa ko ang ginikanan. Pareho sila nga negosyante nga sakop sa Mindanao. Sobra kakugihan akong papa. Mapinanggaon kaayo ug priority jud niya bisan siyahang kabisi sa negosyo. Basta kay love kaayo ni papa. Gipadako ko sa ko ang papa nga spoiled kay lagi. Ako ra ang solo nga anak nila. Mong pagtuon ako, tanang gusto nako pwede nako makuha. Dili pod mi anang adunahan kayo, pero tungod sa paningkamot sa kong ginikanan, maong ubay-ubay na gyud ilahang napundar. Ikan sa mga nagkalanlain nila nga gitukod nga negosyo. Og kalit lang niabot ang mga pagsulay katong 13 years old ko. Nadiskrasya sila habang paadtuon ta sila didto sa napalit nila nga yuta. Natabang pa si mama og nadala pa sa ospital pero pagkaugma nisunod po dayon siya kay papa. Nabanggaan sila og pampasaherong bus kay nawad-an daw og preno. Sa tinuod lang di na ko kayang dawaton. Nagwild ko pagkabalo na ako. Grabe na kong syagit hangtod nawad-an ko sa tingo. Grabe na akong hinilak. Gusto na pod ko muuban sila ha sa lubnganan. Grabe kaayo si Lord. Nakaingon ko nga nganong sila pamangyod nga duha. Wala man lang gibilin maskin isa sa kuha. Sakit kaayo nga kalit lang ko nga gikuhaan o ginikanan. Wala na ako ang mapinanggaon kaayo nga mga ginikanan. Saan ako pag-start sa kinabuhi nga wala na sila. Perte na kamingaw among Pinoy-ana. Magtulo na lang perme akong luha habang ginagakos na ako ilahang mga sanina. Human sa 40 days, gikuyog na ko sa kong lolo o lola. Kay sila na ang gusto mag-alaga sa kuha. Dili ko nila gusto biyaan nga nag-inusara sa balay namo. Solo gihapon nga anak akong mama. Maong sakit kay silang part. Nga sila nga ginikanan, mao ang naghatod sa lubnganan sa ilahang anak.
Ang grabing pakiluoy sa kong lola nga mag-uban mi, kay ako na lang daw ang nag-inusar nga nabilin sila. Maningkamot mi nga makabangon og madawat nga hinay-hinay ang panghitabo. Sa mga to, nag-high school ko sa lugar na sa akong apuhan. Ang akong uyuan, biyodo na pud ni si uncle, brother sa akong papa. Siya nagpadayon sa negosyo, duha lang pud sila ka magigsuon, og patay na pud akong lolo og lola sa side sa akong papa. Sa mga to, nga nagsugod nako nga nagkadaghag barkada. Tungod sila ha malingaw ko, ug sahay makatabang pud biya nga makawala sa kaguol, kay naglisod ko ato nga time pagdawat sa pagkawala sa akong parents. Naay time nga mura gustuhon na pud nako nga mamatay, pero sa unang-una nako kaluoy pod sa akong lola ug lolo kung mawala na pud ko. Kung sa una naara ko permi sa kwarto, nausab na kayo ko. Laagan na kayo ko og nakabarkada ko sa mga ingon pa nila na mga flirt-flirt. Kaning biga-biga lang ang nakatunan. Yes, bay gamay. Kanang mga barkada nga hilig kaayo nga sigig paduding sa mga lalaki nga nagustuhan. Hilig magpapansin og hilig makigwan night stand. Pero dili ko pareha sa ila hapon nga bag-o pagani giregla, dili na virgin. Ang ako kay fling-fling lang yun. Kung naay matipuhan nga gwapo, tapos mangoyab sa kuha, sugto na ako. Tapos kung naa na sa hangyo nga makuha akong pagkababae, bulaga na dayon ako. Yes, dili pud kanila maisi-isi anang butanga, bisag nakaila ko nila nga bigaon. Ako ang mga apuhan, dili day na sila stricto sa kuha. Pinangga kay ko nila. Kung sa ko ang kalipay, support na sila sa kuha. Makaingon ko nga okay ang panimuyo sa kong apuhan. Kay ubay-ubay po dilahang kalubian, maisan, tapos na ay dako nga pigirihan akong lolo og bakahan sa Davao del Sur dapita. Salamat jud kay sa Ginoo sa grasya. Yes, mapod akong dakong pasalamat sa Ginoo nga wala may galisod-lisod sa kwarta. Permi nila gipahinomdom sa kuha nga ang tanan nilang paningkamot ug kaning mga kabtangan nila sa kuha ra gihapon nila ipamana po. Dan kini si Lola, naan siya silingan nga lalaki. Ahead siya og 3 years na ko. Tawagon na nato siya sa pangalan nga Jay. Siya na lang isa ka anak kay namatay naman daw iyahang kuya atong 7 years old pa kay nagkadangge. Siyempre updated ko siyang life kay Prince Charming na ko. Supladahon ni siya, bitaw, asa ko ara pa din ni siya na ay attitude. Kana ganing makita siyang nawong samukan siya tungod kay KSP kayo ko. Kanang mutanaw siya sa kuha nga mosipat kayo ug mura og kakanunon og tao. Basta dili ni siya ganahan sa kuha. Short, wala siya gusto sa kuha. Kani si Jay, taason din ni siya nga lalaki. Pution og baga kayo gilay. Nani sila tindahan sa kantor podapit sa mong lugar. Ganahan kay ko nga manungog niya, like pag mutanaw na siya sa kuha. Kidahatan dayon ako. Tapos siya na ang mamula. Nabaliktad na amo ang sitwasyon, kaniliging bugay-bugay puta. Pag siya nagani ang mabantay silang tindahan, daghan kaayo nga mga parehas pud nako nga sigig balik-balik og palit kay crush pud di ay siya. So ako, pakitang gilas pud. Magpalit-palit bisag unsa na lang ug human moingon dayon ko siya. Kanan Jay, regards daw. Motubag siya kinsa kay Myra. Then anak po siya na kinsa ng Myra. Tubag ko nga ako good, mang blush dayon na siya. Bawa nga lagi. Super effort kay ko nga papansin ana siya. Kanang obvious na gyud kaayo nga lantaran akong pagkagusto siya. Pero kay dili man lagi ko type. Sorry na lang ko. Kay ingon pa niya nga sa iyahang ig-agaw, dili daw siya ganahan og mag-una-una sa lalaki.
Hulaton daw nako nga ang lalaki ang mag-effort sa babae. Kay katong high school pa ko, nagsugod na ko niya sigig papansin. Hard to get kayo siya. Di na siya agaw na best friend nako nga si May. Formalo ni siya guys ha. Og dili ni siya belong sa barkada nako nga mga vigaon. Pero mini siya si taho ni Jay pag kami magkuyog. Usahay makadungog pa ko nga moingon siya sa iyang igagaw nga uli na dito May. Tabang pa ka og panglimpyo sa inyong balay. Yakiat lang ng inyong agi. Ayaw sigig sundog-sundog anang amiga nimo nga lalaki lang ang siging bantayan. Sige rag paduding. Kababaeng dako na apay sinuotan nga dili na respetuhon kay halos maghubo na lang. Hala, as in ing ana ginaiyahang tanaw sa ko. Haler, ga-short tragani ko og nag-spaghetti. Mura na dayog naghubo. Katok ko ning tawhana eh. Gianak man siguro nig 19 kupong-kupong. Pero wala gihapon ko na discourage siya. Isamot pahinoon akong pagkagusto siya. Abot ba ganahan man jud ko nga sungogon siya. Ganahan kay ko nga magpapansin ko niya. Labi na sayo pa kaayo, magbahis-bahis na ko ana kay mag-jogging-jogging kunuhan. Unya mairita man na siya kay makabangon kay ilahang duha ka ero kay saba kaayo pag naay mo labay. Kay naaman lagi shortcutanan silang kilid. Pukawa na siya siyang mama nga pahilumon maong sa kalagotan na niya og maaktuhan ko nga makalabay, singgitan jud ko. Mingon na siya nga ayaw rago dapit dari sige og labay-lapay. Basig nagtuo ka nga nalipay nami. Disturbo kay ka ba? Respeto lang pod bisag gamay kay gusto pa may matulog. Namulagid ko sa kaulaw. Dulot kayo sa kong unod ihang sulte. Bitaw. Na-realize na ako ang usahay nga OA na kaayo kong liho. Wala na sa lugar ug ako na lang ang ginalibak sa mga silingan. Kana ganing lihok na lang nako ilahang bantayan. Perte na nako kasi. Pero nasikat ko sa kabigaon. Dayon, college na mi. Og parehas mi og course ni May. Iyahang igagaw. Lipay kay ko kay magsabay og magkakita na gyud mi permi ni Jay. Say marman pod mi og school sa college. Ambot nga na sa kong nahuna bay. Isa gyud siya nga nagpa-challenge sa kong kinabuhi. Third year college na siya. Computer engineering iyang kurso. By the way, naani uyab si Jay. 2 years na daw sila, pero nasa Manila na nag-eskwela. Mao daw ang valedictorian nila sa high school. LDR sila. Ug ingon pa ni May, love daw kaayo to ni Jay. Kay bright, formalon, tapos dili galasgaw og liho. Bitaw. Ug medyo ouch man di ay gamay nga nakabalo ko nga in a relationship na siya. Basta kay nahigugma yun ko siya. Kana ganing daghan pa nga lalaki nga nagapapansin sa kuha. Tapos naapoy lalaki mag-effort sa kuha manguyaw. Pero dili yun na ako sila ginapansin kay nag-focus sa ko nga mapansin ni Jay. Ambot babay, siguro obsessed sa ko ato siya. Ginatuyo na ako nga dili usahay nagapahatod og sundo sa sakyanan sa kong lolo. Kay gusto yun na ako nga makatiming, nga makasabay mi og sakay. Pag magkasabay na ko siya, mura gani siya og ludon nga makatapad na ako. Di man pug ko pangit, dili ko bahoon. Ambot ba? Nganong inana jud iyahang tinagdan sa kuha. Usahay ingnon ako ni May nga lami na daw duklon akong ulo kay badlongon daw kayo. Hangtod, birthday na sa akong best friend. 18 na siya. Nagtibo si May. Gihandaan gi siya siyang papa ug mama kay siya man ang usa ka babae silang magsuon. Tanang barkada invited og relatives nila. Matong nagkatapok ang tanan. Hangtod, naabta na mi og alas 10, padayon gyapon ang celebration. Ug ako na remember, weekend to siya, mawalay klase pag-ugma ato. Ug sa kilid, naapod silang Jay dito, nag-join na tanan sa isa ka table.
Ang kuya ni May ug Jay kay naaday sila'y fraternity. Sumoto nga medyo hubog na pud siya ato. Pero cold gihapon siya sa kuha bisag na kainom na. Pero ako kay hilig lagi mag-una-una og papansin. Syempre, gusto kay nako siya. Aris gada kaayo nga nitapad jud ko siya. Ug giingnan ko niya ag pinasinghag yun. Ingon siya nga, palayo ra gud diri be. Didto ka uban sa mga babae kay lalaki ni diri nga tapo. Ing-ana jud ang pagkasulti niya. Sakita ligibay ug ulaw sa mga bisita kay bisag nakainom ko, chill ra ko nga gangisi-ngisi pero sakit na gyud to sa kuha. Ambot nga no kahapon nga lakiha more man permi nga girihla pag makita ko. Maong ako pod nga niingon og okay, sorry. Ulaw kaayo nga mura gani ko kahilakon nato. So namalhin na lang pod mi sa kung tulo ka barkada. Ambot bitaw bay nga nung nasakitan ko ato. Siguro kay gipakaulawan ko niya sa daghang tao. Pero sala man pod nako kay papansin kay ko siya. Pero kay birthday lagi sa kong best friend, gibaliwala na lang nako. O itong nakitagay nako. Hard nga ilim nun akong gipaspasan. Basta ang sono nako, mahubog lang ko karon. Akiton gyud ti ka Jay. Mura pud biya ako og hawod in terms ana nga wala pa bayod nako og gisuko ang bataan sa mga ex nako. Until hapit na 2 AM ato. Nikalit na silang Jay og join sa mong table ug natingala ko nga nitapad na siya nako. Nahanginan siguro iyahang uto. Ako pod, kay medyo nakainom na, niya sige na kog smile. Akong batasan pag mahubog, sige ismile, unya mukalit rapod ko og hilak. Hambot ba? Mukalit ra kog hilak nga mingawon ko sa kong ginikanan pag mahubog na ko. Ug natingala ko sa kong paghilak na ko, kay kalit lang nga gihimas ni Jay ako ang likod. Mura gi-comfort ko niya. Natingala bitaw ko atong oras nga nung nikalit na siya og ka-concern sa kuha. Piningon siya sa kuha. Nga tara, ihatod na takasin niyo ha kay hubog na ka. Gitutukan ako siya ug nahibulong ko. Nitalab na siguro ako ang sigig ampo nga pansinon ako niya. Sumoto nga gihatod ko niya. Pag-abot na sa gate niingon siya nga sige na. Sulod na. O gigunita niya akong kamot o gipislit-pislit. Mura kog nanginit sa gibuhat niya. So ako, wala na ko nakaantos. Kay plano gid biya na ako nga isidus siya. So ako siyang gigakos. O ako siyang giingnan og thank you. Kanang gakos nako nga gisulod nako ang isa kamot sa t-shirt siya likod nga naghimas-himas. Pagkakataon na ninako kay hubog pod bitaw ko. Tapos siya pod ni response og nigakos. Ana dayon siya nga basin makamata imuhang lolo og lola. Anak ko nga dili man na sila mo bakod kung moabot ko gikaglaag kay naaman ko isusi. So ana siya nga okay raman ka ha nga ihatod ti ka sa sulod. Kay basin na ay makita sa tuwa diri sa gawas. Sumo na to, nikuyog siya sa kwarto nako. Pagsulod pa lang namo sa kwarto, kikisandayin ko niya. Murag mabugto akong ginhawa siya hang romansa. Hangtod sa nakulbaan ako sa sunod nga may tapo. Kay nagpa-as if lang bi ako nga kunuhay expert na. Mao nang karabi na yun kawal niya. Lahi kay siya atong orasa kay murag uhaw kayo. Expert naman pod kayo siya. Kay madala yun ko sa gibuhat niya nga palami. Siguro medyo hanas na siya aning butanga. Kay nakatulo naman siya kag girlfriend na pod tawana. Agoy. Hala. Pagunit niya siyang alaga, nakuyawan ko.
Kay mura man og tambok nga taas. O gusto niya ako ang gunitan. Nakagunit nako sa ubang alaga sa mga ex nako. Pero lahi raman kayo iya. Makanerbiyos man. Dili pa kako ani ma-hospital tungod sa kadako sa iyahang alaga. Mao gyud na ang naisip nako ato. Tuod ay bay. Nada ni sila ilahi iyahang papa. Kay half Pinoy, half Kano man. O siguro nga pinagpala po. Karabe na niyang romansa sa kong lawas. Basta gani ka ng hawod, nga kabalo na siya kung asa dapit paingon nga mag-ungad-ungad o magtilap-tilap nga dala supso. Kabalo na kabay kung asa na nga part. Hangtod nagkadugay, nagitry na niyang pasulak. Naglisod yun siya kinaunan, kay dako yun og bunal po tawanan. Grabe naman unta kabasa. Pero kabilang nga beses nga sigihan niya og pugos nga masulod. Kanang ma-feel nako nga sakit nga murag ipalayo nako iyahang lawas para iyahang tanggalon. Tapos ingnon ko niya nga relax lang ligid. Ayaw sige gliho og sabay nga gikalitan niya og pasulod. Hoy, grabe yun kasakit nga murag akong kaugatan ato na nga puton. Grabe man kahaptos. Kaya pag mangihi, dili man masabtan. Grabe yun namong singuta. Nakuwasan yun may sa kahubong. Pagkita na mo, ningon siya sa kuha. Nganong wala man ka nagsulti, nga ako pa di ayang una. Wala ra ko nitubag. Pero sa huna-huna na ako, naunsagod ni siya. Alangan mag-ipanabit na ako sa katawan. Nga virgin pa ko. Mga 3 a.m. nakape na siguro to, nga nakamata ko kay gikisan akong liwa. Gididehan pa niya ako ang dad. Iyahang giungad-ungad ang angay okaron. As in, na-feel na nako ang kagahi siyahang kargada. Taod-taod nang inigahi pag-ayo. O giusban na pod niya o tusok ako ang flower. Then mga alas 4 kapin, nag-alarm gyud siya kay lisod nagmabuntagan. Ipukaw ko niya kay muuli na daw siya kay basin makatulog daw siya sa kwarto nako. Ug makit-an siya sa akong apuhan. Ug daghan makita ang mga silingan. Pero before siya nilakaw, nag-quickie na pod me. Grabiha man nga hapdosa na yun kayo. Tapos niingon siya nga magkita daw mi sa mall pagkahapon. Nabueng na. Wala gihapon di ay kikapoy. Tapos gikuha niya akong number. Sumotong nagkita yun mi ato sa mall. Nangaon mi, natingala ko nga murag na usab naman ang treatment niya sa kuha. As in siguro, na feel na niya ang super duper in love ko siya. Grabe na ko og pasalamat sa Ginoo kay gidungog na akong pagampo. So after ato, nagsuroy-suroy sa mi sa park katong medyo ngit-ngit na. Inan ko niya. Unsa man, biglang liko ta. Ningon din ko siya ha, nga hapdos pa pin. Itubag siya nga usban na ranato na karon para mawala og malamian na likikan. Unsa man, deal? Sabay katawa. First time na ko nga nakita iyahang katawa sa kuha. Lipay na kay ko bisag ing atura iyahang ipakita sa kuha. So oto, nga naa na po'y nahitabo sa mua. Tulo ka beses. Og feel kayo na ko atong orasa kay nagtuo na pud ko nga na-develop na siya sa kuha. Nanghangyo siya nga mag-pick daw mi nga naa sulod sa kwarto. Pagkaugma ato, Monday na. Nanapoy klase. Nagsulti na sa ko si Jay nga nihangyo nga kung pwede sikreto lang amo ang relasyon. Moto nga nisunod ra ko kung unsa iyang gusto. Pag-abot og August atong tuiga, birthday na nako.
18 ako. Ug ako na pod ang magdipo. Pero walay celebration kay gihangyo man ako akong lolo ug lola nga dili nako magpa-party kay dili nako gusto nga mahago sila. Pero ang tinuod, gusto lang nako nga magkuyog garming duha ni Jay. Nag-overnight mi sa beach ug naayrom didto nga pwedeng katulgan. Wala yun mi batia o kakapoy. Mura man gani mig nag-honeymoon. Nakahalata na pud ko nga sa gunso na niya nga ginapasulod tanan sa kuha. Na wala na niya gina-withdraw. Daghang higayon bay kanang taga-uli nga gikan sa eskwelahan. Naaman may kubo-kubo nga medyo distansya sa balay sa kong apuan. Didto kunuhay mi ni May magbuhat og assignment. Pero pag medyo ngit-ngit na, muapas ni si Jay ug biyaan na dahil ni May. Kay kasabot na siya nga mag-loving naming duha ni Jay. Daghan mig milagro ginabuhat sa kubo. Bisag kuwiki lang. Mao nay rutina mo kay what is silingan relike. Usahay pag wala silang lolo o lola kay mo bisita silahang kalubinan. Labi nag na kupras 2 days or 3 days na sila sa bukid. Dito na matulog si Jay sa balay. Basta mag-alarm lang yun siya og alas 4 sa kadlawon pag muli na. Puro ra sarili na mo amo ang ginaisip atong panahon na bay. Wala yun ako naisip ang girlfriend ni Jay nga grabe na amo ang pagtraidor siya. Nga nag-cheat na si Jay ug ako na nga babae. Selfish kayo ko. Kaya ang gusto lang nako ako ang ginaisip. Wala na ako ginaisip unsa pod iyang bation pag makabalo. Grabe kayo no. Gayet. Oo, kabalo ko nga daghan yung tao nga magyaw-yaw kay bigaon kay ko. Pero dawat po nako kung unsa ako ang sayo. Hangtod usa ka adlaw, lain kayo kung lawas pagkabuntag. Kanang malipong gid ko. Bisag unsaon ako og tindog, kapuyon ko nga mutikang, maong higda na pud kog balik. Tapos nagasukan ako. Motong nanawag ko kay Jay. Gipapalit nako siya og piti. Motong nahibalaan mong duha nga positive. Buntis ko. Tapos si Jay murag naghinuktok ato na nga tayo. Nangutan na siya sa kuha. Okay lang ba si Moha nga mag-undang saka? Tapos ako sa ang magpadayon kay para makatrabaho ko ug makasupport sa inyo ni baby po. So ako niingon ko nga, okay raman. Next year na lang ko magpadayon pag makapanganak na ko. So motoan na siya nga basta ayaw pasagdi si baby. Tapos hinay-hinay pag naka sa CR nga dili ka maslay. Mura siya korek ato nga daghan kayong pahindom. Lahi rayud siya atong adlaw. Ato nga time nangita ko og panahon nga musulti sa akong apuhan. Kay dili pa man klaro pod akong tiyan. Basta hunahuna na ako, happy lang ko para happy pod ako ang baby. Nagsekreto gihapon mi og kita ni Jay para moadto sa clinic para sa akong check-up ug mahatagan ko og vitamins pod. Wala pa pod gistoryahan ni Jay iyang pamilya kay basin malain ang iyang ginikanan. Kay hapit na pod biya siya mo graduate sa college. Ang papaday niya si Man ug mama niya kay principal sa elementary. Dako na pod akong kausaban sukad nga nabuntis ko. Tanan nga dili ganahan ni Jay, ako ano pod niya ginihinay og usab. Kung sa una dili ko halos makitaan sa balay, karon baliktad na. Nagpuyo na ko permi sa balay. Siyempre natingala na ang mga silingan nga chismosa og libakera kay wala nakakita sa kuha. Ug tanang panamit na ko, nausab na po. Nag-t-shirt na lang ko og hangtod tuhod nga short. Gipaitom na nako akong buhok. Basta gibuhat nako ang pag-usab kay gusto nako nga ma-proud si Jay sa kuha. Dako na akong kausaban bay. Nag-matured nako kay murag excited nako nga mamalit na ng gamit. Pero ana si May, sa Canada ko mamalit ka ng hapit na daw ko mga anak. Bitaw. Ingani gyud ay bation labi na mainahan hapit. Dili na para sa kuha akong ginaisip, para na kay baby.
Dayon nilabay ang 1 week sukad atong nagpa-check up ni Jay. Natoy isa kahigayon nga mga hapit na to alas 10 sa gabi. Sakit kayo ako ang sikmura, gasigi ko og suka. Naluyan ako kay tanan akong ginakaon ginasukaran ako. Dito ro ka sa akong kwarto ato. Wala pud tawoy kalibutan ako ampuhan kay mga alas 8 sa gabi matulog naman na sila. Maong nagdali-dali ko og tawag kay Jay pero pila ka beses nga sige og tawag. Dili man tubagon. Basin busy siguro. So kay may ko nanawag na malihog ko nga adtoon si Kuya Jay niya. Mga lapas tunga sa oras nag-text sa ko si May nga naa daw ang barkada ni Jay sila ug medyo hubog na daw sila. Maong si May na lang daw ang moadto sa ko. Kay naa po daw siya importante nga isulti sa ko. Pag-abot ni May, nagdali-dali din siya og haplas sa ko tapos gipainom ko og init nga tubig. Katong medyo kalma na ko, akong namatikdan nga si May kay murag dili mahimuta. So akong gipangutana kung unsay problema ni. Dayon nikalit og kunit si May sa akong kamot ug ningon sa kuha. Nga wala ko kabalo best kung dapat ba nina akong isulti sa mga. Pero maglisod ko. Naglibog ko kung kaya ba ninimo mabalan. Labi na nga buntis ka. Dili ko gusto nga ako'y ma-blame unsay mahitabo nimo. Pero ningon ko siya nga best. Bisag unsa pa na sultian ko nimo. Unsa man gud na? Og gikuha niya iyang cellphone. Og naa siya gi-play nga recording. Pagkuman ako og paminaw at ubay gamay, mura kog kahilakon nga walay luha nga mogawas sa mata. Wala ko katingog. Kanang lami kay magwal. Og lami kayo isinggit hangtod mahorot akong tingog.